Sa simula ng pelikula, nakita namin ang isang batang babae na nagngangalang Julie na 19 na taong gulang at gusto niyang maging pinakamalaking adult star sa mundo. Kaya naman pumunta siya sa Las Vegas at dito siya pumunta sa isang ahensya kung saan siya pinapirma ng kontrata. Doon ay nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Bear na direktor ni Julie. Actually first shoot ito ni Julie kaya naman ipinapaliwanag sa kanya ni Bear ang lahat. Pagkatapos ng oso na yun ay hiniling ni Julie kay Julie na pumunta sa banyo at linisin ang sarili ng maayos at kapag pumunta si Julie sa banyo, natakot siya sa pag-iisip tungkol sa pagbaril. Kaya naman lumabas siya ng banyo at sinabi sa assistant ng direktor na si Alex na hindi ko gagawin, kayang gawin ang lahat ng ito. Kung saan ipinaliwanag sa kanya ni Alex na pareho ang nararamdaman ng lahat sa simula ngunit kapag sinimulan mo na ang gawaing ito, masasanay ka na. Ngayon ay iyong pagpipilian kung gusto mong gawin ang pagbaril o hindi. Pagkatapos makinig kay Alex, pumayag si Julie para sa shooting, pagkatapos ay nagsimula ang video shooting at napunta si Julie dito. Napakahusay niyang gumaganap sa video at natapos ang shooting. Pagkatapos noon, parehong pinupuri ni Bear at Alex si Julie dahil napakahusay ng ginawa ni Julie sa unang pagkakataon. Sa panahong ito, tinanong ni Julie si Bear na kung gusto kong maging isang malaking bituin. Ano ang kailangan kong gawin? Kung saan sinabi sa kanya ng Bear na para dito kailangan mong magtrabaho sa malalaking studio. Pagkatapos ng oso na yun ay pinaupo si Julie sa kanyang kotse at ibinaba siya sa kanyang bahay. Ngayon sa gabi ay nakikita namin si Julie sa kanyang silid kung saan nandoon din ang kanyang kasama at pareho rin silang gustong maging mga bituin tulad niya. Then the next day we see Julie and her friend Natasha who go to a studio in connection with work and after coming here both of them come to know that to work here they will have to come through an agent named Mike. Kaya naman nakita namin silang dalawa ni Mike sa susunod kung saan magaganap ang photoshoot nila. Then Julie sees a girl named Eva here who is a very famous star and everyone knows her as a Spiegler girl. Actually Spiegel is the name of a very big company where she works. That's why Eva was getting a lot of respect here and seeing Eva like this, Julie gets very jealous and somewhere she wants to become an star like Eva. Pagkatapos habang nagme-makeup, tinanong ni Julie si Natasha kung ano ang dapat niyang gawin para maging isang Spiegelers girl, kung saan sinabi ni Natasha na para maging katulad ni Eva, kailangan mong gawin ang lahat ng hindi kayang gawin ng mga ordinaryong babae at kailangan mo ring kunan ng video araw-araw at pagkatapos ay automatiko kang sisikat. Ngayon pagkatapos makinig kay Natasha, nagpa siya si Julie na maging isang sikat na bituin anuman ang kailangan niyang gawin. After that we see Julie and her friends sa isang party kung saan maraming malalaking celebrities ng industriya ang dumating. Pagkatapos ay bumagsak ang mga mata ni Julie sa may-ari ng kumpanya ng Spiegeler, na dumating sa party na ito kasama si Eva, at nakita ni Julie na kung saan nakaupo sina Eva at Spiegeler ay mga VIP lang ang maaaring pumunta doon. Nang makita ito, nahuhumaling si Julie na maging isang Spiegel girl at hindi siya makatulog ng maayos sa gabi. At sa gabi mismo ay lumabas siya ng bahay at tumawag sa kumpanya ng Spiegeler at sinabi na gusto kong maging isang Spiegeler girl. Pero sinabihan si Julie sa telepono na ang mga taong iyon lang ang pwede maging Spiegeler girls na sikat na. Gayon din, dapat nilang malaman kung paano gumanap sa bawat posisyon. Bukod dito, dapat maraming followers sa social media. Pero walang masyadong followers si Julie at wala ring video niya na nag-viral kaya naman tinanggihan siya ng mga tao ng Spiegel Company. Nang marinig ito, nalungkot si Julie. Ngunit sa susunod na araw siya ay tinawag mula sa isang mataas na profile na lugar para sa pagbaril. Doon ay nag-shoot siya ng video na nasa itaas ng edad kasama ang dalawang tao. Pagkatapos ng shooting, pumunta siya sa isang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan at magpalamig. Pagkatapos nito, kinabukasan ay muli siyang hiniling ni Mike na magtrabaho sa isang high-profile na video at sinabi rin sa kanya na ito ay magiging isang napakamagaspang na video kung saan hihilahin ang iyong buhok, sasampalin ka at bibigyan ka rin ng isang maraming sakit. Ngayon kahit na malaman ang lahat ng ito, pumayag si Julie na magtrabaho sa video na ito. After which we see the shoot of this video at dito hinayla ang buhok ni Julie, tapos hinahampas siya ng malakas at niluluraan din sa mukha. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Julie at hiniling niya sa kanila na huminto sa kalagitnaan ng shoot at dahil sa pag-iwan ng shoot sa gitna, hindi man lang nila binabayaran si Julie para sa trabahong ito. Ngayon nang malaman ni Mike ang tungkol dito, pinaalis din niya si Julie sa kanyang kumpanya, after which Julie gets very sad. Ngunit muli ay nagpasya siyang tuparin ang kanyang pangarap,
Pagkatapos nito ay kinuha ni Julie ang numero ng isang pang-adultong kumpanya mula sa internet at tinawagan sila at sinabi sa kanila na gusto kong magtrabaho sa iyong kumpanya, kung saan sinabi nila kay Julie na hindi kami nagbibigay ng trabaho sa sinumang walang ahensya. Pagkatapos ay sinabi ni Julie sa kanila na magtatrabaho ako para sa iyo ng libre. Nang marinig ito, pumayag ang mga tao ng kumpanya na bigyan ng trabaho si Julie. Pagkatapos noon ay nakita namin si Julie sa parehong kumpanya kung saan kailangan niyang kunan ang video na ito kasama ang dalawang African na tao, kahit papaano ay kinukunan ni Julie ang video na ito at sa loob ng ilang araw ay naging viral na ang video na ito. Matapos mag-viral ang video, pinuntahan ni Julie si Spiegler at sinabing gusto kong magtrabaho sa kumpanyang ito. Kung saan sinabihan ni Spiegler si Julie na magsabi ng isang bagay tungkol sa kanyang sarili na magpapaunawa sa kanya na siya ay may hilig na maging isang batang babae na Spiegler, kung saan sinabi ni Julie na kamakailan ay nagtrabaho ako sa isang magaspang na video kung saan kinunan ko ang dalawang African na lalaki at ang video na yun ay naging viral sa loob lamang ng isang linggo at dahil dito nakakuha ako ng 2 lakh na tagasunod sa social media. At ginagawa ko ang lahat ng ito hindi para sa pera kundi para sa sarili kong kasiyahan. Para sa tuwing nakikita ako ng mga tao sa screen, hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Labis na humanga si Spiegel matapos marinig ang mga salitang ito ni Julie at pumayag na manatili si Julie sa kanyang piling. Pagkatapos nito ay nakita namin si Julie na nagsushooting sa isang video sa itaas na edad ng kumpanyang ito. Ngayon si Julie ay nagsimulang makakuha ng maraming trabaho at nagsimula siyang mag-shoot ng maraming mga video para sa Spiegel at sa napakaikling panahon siya ay naging isang Spiegler girl. Natutuwa sa trabaho ni Julie, niregaluhan siya ni Spiegel ng bahay. Pagkatapos noon ay dinala rin ni Julie si Natasha sa kanyang bahay at hiniling kay Spiegel na bigyan siya ng papel sa isang video, pero sa shoot, nalaman nilang hindi makakapunta ngayon ang lalaking kasama nilang mag-shoot. Kaya naman isang lalaking nagngangalang Axel ang tinawag sa kanyang lugar, pero galit na galit si Natasha nang makita si Axel dahil kilala niya si Axel noon pa man. Sa totoo lang napakaikli ni Axel at sa isang video shoot ay marami na siyang nabugbog kay Natasha at kung makikipag-shoot ito kay Axel ay matatalo na naman niya ito, kaya naman tumanggi si Natasha na gawin ang shoot. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Julie sa kanya na hindi ka dapat magalit dahil kasama mo ako at kailangan mo lang siyang tiisin hanggang sa matapos ang shoot na ito. Ngayon sa hiling ni Julie, pumayag si Natasha para sa video shoot pero sa shoot, sobrang natalo ni Axel si Natasha. Kaya inireklamo ni Natasha si Axel sa direktor. Ngunit hindi sinusuportahan ni Julie si Natasha dito at maling inakusahan niya si Natasha na gumawa at protektahan ang kanyang sariling karera. Dahil dito nasira ang kanilang pagkakaibigan, pagkatapos nito ay nakita namin na si Julie ay nakakuha ng pagkakataon na makatrabaho si Eva sa isang lesbian video at dahil si Julie ay nagseselos na kay Eva, inilabas niya ang lahat ng kanyang galit kay Eva sa pamamagitan ng video na ito at sa panahon ng shoot ay tinatrato niya si Eva ng napaka-brutal dahil sa kung saan siya ang kalagayan ay nagiging napakasama. Ngunit pagkatapos ng pagbaril, kumilos si Eva na parang hindi mahalaga sa kanya. Pagkatapos nun ay nakita namin si Julie sa isang party, nakaupo siya sa VIP place kasama sina Spiegel at Eva. Ngunit dito siya nakakaramdam ng labis na pag-iisa at siya rin ay mukhang malungkot dahil natupadan niya ang kanyang pangarap ngunit wala siyang nakukuhang kaligayahan mula sa lahat ng ito. Pagkatapos noon habang pabalik mula sa party, inihinto ni Julie ang sasakyan sa daan at bumaba mula roon. Dito namin nalaman na umalis na si Julie sa kumpanya ni Spiegler dahil naging malungkot siya pagkatapos sumikat at dito nagtatapos ang pelikula.